Ang Maria ba na itinuturo, kinikilala at pinagpipitaganan ng Iglesia Katolika Romana ay siya ring Maria na ipinakikilala ng Biblia na ina ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, subaybayan po ninyo at panoorin ang kabuuan ng gagawin naming pagtalakay dito sa programa ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Mga mahal naming mga kaibigan, mga televiewers, welcome po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Ang isa po sa mga aral at paniniwala ng Iglesia Katolika Romana na aming ibubunyag sa pagkakataong ito. Ito po ay isang katunayan ng kanilang pagtalikod sa Panginoon Diyos ay ang kanilang paniniwala, ang aral na kanilang itinataguyod tungkol sa kinikilala po nilang si Birheng Maria. Mga kaibigan, sa video clips na inyong napanood ay nakita natin kung gaanong pagpipitagan at kung paano pinipintakasin ng mga Katoliko nang higit sa kanino bang iba pang kinikilala po nilang mga santo at santa ang tinatawag nilang Birheng Maria na pinaniniwalaan po ng Iglesia Katolika Romana na siyang Maria na ina ng ating Panginoon Jesucristo na ipinakikilala po ng Biblia. Kaya sa pagkakataong ito ay samahan niyo kami na suriin nating mabuti at sasangguniin natin ang banal na kasulatan kung ang pagkilala kaya ng Iglesia Katolika Romana sa kinikilala po nilang Birheng Maria ay pareho lang ng ipinakikilala po sa Biblia. Muli po naming magalang na ipinagpapauna sa lahat ng aming mga kababayan, sa lahat ng aming mga kaibigang Katoliko na hindi po nilayon kailanman ang programang ito na makapanugat ng damdamin ng sino man. Hindi po layunin ng Iglesia ni Cristo na mang-atake o kaya ay manakit lang ng damdamin ng sino man. Ang napakalinis po at banal na hangarin po ng Iglesia ni Cristo at ng programang ito ay maihayag sa atin ang katotohanan sapagkat iyon ang maghahatid sa atin sa ikapagtatamon natin ng kaligtasan. Kaya pag-aralan na po natin, sino po o ano ang Maria na kinikilala, pinipintakasin ng Iglesia Katolika Romana? Ang babasahin namin sa inyo ay aklat mismo ng Iglesia Katolika. Ito po ay pinamagatang Glories and Virtues of Mary. Sa page 177 ay ganito ang nakasulat sa aklat na ito. Ipinahayag ni San Bernardino ng Siena na ang lahat ay sumusunod sa mga utos ni Maria. Maging ang Diyos, ang ibig niyang ipakahulugan dito ay ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang dalangin na waring ang mga yaon ay mga utos. Mga kaibigan, sana po ay napansin natin. Ang Maria na ipinakikilala po ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng aklat na kababasa lang natin, hindi po isang alipin ng Diyos, kundi nakapag-uutos daw sa ating Panginoon Diyos. Bakit ho ganito ang kanilang paniniwala? Ang sasagot po sa tanong na yan ay isa pa rin nilang aklat na pinamagatan namang True Devotion to Mary sa pahina 12. Ang mga santo ay nakapagsabi ng maraming magagandang bagay ukol kay Maria. Nalalaman nila na walang hanggan ang kanyang kapangyarihan sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa Diyos mismo. Yun ho ang paliwanag ng aklat na binasa natin. Nakahihigit daw sa Panginoon Diyos ang kapangyarihan ni Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika. Bakit ang Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika ay ayon sa binasa ay higit pang makapangyarihan kaysa Panginoon Diyos mismo? Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, ina ko, dito sa iyo, na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Si Maria raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tanong ho namin sa mga kababayan naming mga Katoliko, alam po kaya niyo ito? Na itong aral ng Iglesia Katolika tungkol kay Maria, bisipin ho ninyo, walang hanggan daw ang kapangyarihan ni Maria at higit pa raw sa ating Panginoon Diyos mismo. Na si Maria raw, ang sabi nila ng Iglesia Katolika,
Batay sa kanilang aklat, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay sangguniin na natin ang Biblia. Suriin po natin ang katotohanan ng nakasulat mismo sa Biblia. Meron po bang makapapantay man lang at lalo pang may makahihigit pa po ba sa ating Panginoon Diyos kapag ang pag-uusapan ay sa kanyang kapangyarihan? Babasahin po namin sa inyo ang nakatala sa Biblia. Dito po sa Genesis 35:11, at sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At may ganito pang pagtuturo si Apostol Pablo na nakasulat sa Efeso 4 ang talata 6. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Mga kaibigan, ayon po sa pagtuturo mismo ng banal na kasulatan, ang Biblia, ang Ama, ang siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat at pinatunayan ng mga apostol, ang Ama, ang Diyos na nasa ibabaw ng lahat. Kaya, sino ang Mariang itinuturo ng Iglesia Katolika na binasa natin ang aklat nila mismo kanina, di umano'y higit pa sa Diyos ang kapangyarihan, na kapag uutos daw, di umano sa Panginoon Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kaya, yan ba ang Maria na ina ng Panginoon Jesucristo na ipinakikilala po ng Biblia? Sino po ba ang Maria na ipinakikilala po ng banal na kasulatan? Ang babasahin namin sa inyo ay nakatala naman dito po sa Lucas, sa 1:30 hanggang 31, 34-35 hanggang 38. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. At sumagot ang anghel. At sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. At sinabi ni Maria, narito, ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Mga kaibigan, binasa po natin ang Biblia. Ipinakikilala po rito ang Maria na ina ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi po, isang alipin ng Panginoon Diyos. Ipinakita niya ang kanyang buong kapakumbabaang pagpapasakop at pagsunod sa kung anong kagustuhan at kalooban ng Panginoon Diyos. May isipin lang ho natin mga kaibigan, kung sa isang karaniwang dalaga na magdadalang tao, wala namang asawa, may ituturing po na ito ay isang malaking kahihiyan. Pero, pansinin po niyo mga kaibigan, ang Maria na ina ng Panginoon Jesucristo, batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, buong kapakumbabaan siyang nagpasakop sa kagustuhan sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ano ho ang dapat nating mapansin sa ating pagtalakay sa pagkakataong ito, mga kaibigan? Malinaw dito na ang Maria ng Iglesia Katolika ay hindi ang tunay na Maria na ipinakikilala po at itinuturo ng Biblia na ina ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kaibigan, ano pang isang kagulat-gulat na aral ng Iglesia Katolika tungkol sa kinikilala po nilang si Birheng Maria? Bay, meron silang kinikilalang Maria na tagapamagitan na lalo raw makapangyarihan kaysa ating Panginoon Jesucristo. Ang babasahin namin sa inyo ay nakatala sa kanilang aklat ang pamagatay siyang inyong pakinggan ng aral na Katoliko sa pahina 245. Ang ibang panalangin ng ating karaniwang dinadasal at isinusunod pagkatapos ng Ama namin ay ang Aba Ginoong Maria, Lucas 1:40, na tinatawag namang ang pagbati ng anghel o Ave Maria. Kaugalian, isinod natin ang Aba Ginoong Maria pagkatapos ng Ama namin, sapagkat si Santa Maria ay ang ating tagapamagitang lalong makapangyarihan sa kanyang anak na si Jesucristo. Kaya namin sinabi kanina, kagulat-gulat mga kaibigan Sapagkat batay po sa aklat na ito ng Iglesia Katolika, bisipin po ninyo, si Santa Maria Anya, ang sabi ng sumulat ng aklat, ang ating tagapamagitang lalong makapangyarihan sa kanyang anak, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Kaya, ang tanong natin muli mga kaibigan,
Pansinin po ninyo, ikinukumpara lang ho natin sa Biblia. Binabasa po natin ang aklat ng Iglesia Katolika Romana, pagkatapos ikukumpara po natin sa Biblia. Kaya itanong po natin sa banal na kasulatan, itanong po natin sa mga apostol, ang aral po ba ng Iglesia Katolika Romana tungkol kay Maria? Sipin ninyo, isang tagapamagitang lalong makapangyarihan sa ating Panginoong Kristo. Iyan kaya ay kasang-ayon ng itinuturo ng Biblia. Sa Biblia po, mga kaibigan, sino lamang ang iisang tagapamagitan ng tao sa Panginoon Diyos? Pakinggan ninyo sa unang Timoteo 2, ang talata 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Kaya kalaban po ng aral ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia, ang itinataguyod na aral ng Iglesia Katolika Romana na si Maria raw ay tagapamagitan ng tao sa Panginoon Diyos. Malinaw po ang turo ng Biblia. Walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, kundi ang ating Panginoon Kristo lamang. Pansinin pa natin mga kaibigan, bakit kaya ang Maria ng Iglesia Katolika Romana, na ang sabi nga ng kanilang aklat lalong makapangyarihan pa kaysa ating Panginoon Kristo, ay hindi naman po siyang tunay na Maria na ipinakikilala po ng Biblia na ina ng ating Panginoon Kristo. Pakinggan ninyo ang sagot ng Biblia dito po sa Efeso, sa 1:20-22, na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhaying mag-uli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Saka iba-ibabawan ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutang ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Mga kaibigan, ito po ang aral ng Biblia. Ang ating Panginoon Kristo po ang inilagay ng Panginoon Diyos sa ibabaw ng lahat ng kanyang nilalang. O hindi po si Maria, gaya ng paniniwala ng Iglesia Katolika Romana. Kaya pati po si Maria na ina ng Panginoon Kristo, nasa ilalim po ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Mga kaibigan, sana po ay nasusundan ninyo itong ating ginagawang napakahalagang pagtalakay. Pansinin po ninyo, hindi po dahil sa si Maria ay ina ng ating Panginoon Kristo, ay saklaw na rin ni Maria, pati na po ang karapatan at kapangyarihang ibinigay ng Panginoon Diyos sa ating Panginoon Kristo. Ang isang katunayan po niyan ay mababasa nating nakatala dito po sa Juan 2:1-4. At ng ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea. At naroon ng ina ni Jesus. At inanyayahan din naman ni Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Ano po dapat nating mapansin po dito, mga kaibigan? Hindi po saklaw ni Maria ang karapatan ng ating Panginoon Kristo. Ano pang katunayan na hindi saklaw ni Maria na ina ng Panginoon Kristo ang karapatan ng ating Panginoon Kristo? Sa Lucas 2:41-45 at basahin na rin natin ang 48-49. At nagsisipa roon taon-taon ng kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. At nang siya'y may 12 taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila, ay naiwan ng batang si Jesus sa Jerusalem at dinalalaman ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila ng isang araw na paglalakbay at hinahanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. At nang siya'y makita nila, ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito, ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. At sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? Mga kaibigan, sa mga talatang
binasa natin ay pinatutunayan, inuulit po namin at binibigyan diin na hindi po dahil anak ni Maria ang Panginoon Jesucristo ay saklaw na niya pati ang karapatan at kapangyarihang ibinigay po ng Panginoon Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang katunayang ang Maria, yung kinikilala ho nilang Birheng Maria, na ipinakikilala po ng Iglesia Katolika ay hindi po ang tunay na Maria na ipinakikilala po ng Biblia na ina ng Panginoon Jesucristo. Mga kaibigan, dyan lang po kayo, magbabalik pa po kami. Mga kaibigan, nagbabalik po ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ang tinatalakay po natin sa pagkakatong ito ay tungkol sa kinikilala ng Iglesia Katolika na si Birheng Maria, na batay po sa mga aklat na binasa natin ng Iglesia Katolika mismo, ay nakita natin kung gaano ang malabis na pagpaparangal, pagkilala, pagpipitagan na iniuukol po ng Iglesia Katolika kay Maria. Kaya natin sinabing malabis sapagkat labis na po sa itinuturo ng Biblia. Mga kaibigan, huwag po nating ipagkamali na hindi po kinikilala ng Iglesia ni Cristo si Maria na ina ng Panginoon Jesucristo. Kinikilala po namin siya. Pero kinikilala po ng Iglesia ni Cristo si Maria na ina ng Panginoon Jesucristo batay sa kung paano po siya ipinakikilala po ng Biblia. E napatunayan po sa unang bahagi ng ating ginawang pagtalakay na ibang-iba naman ang Maria na ipinakikilala po ng Iglesia Katolika Romana kaysa sa Maria na ipinakikilala po ng Biblia. Ano pang katunayang ang Maria na ipinakikilala po ng Iglesia Katolika Romana ay hindi po ang tunay na Maria na ina ng Panginoon Jesucristo. Ganito po ang nakasulat sa aklat nila na pinamagatang Compendio Historico de la Religion sa page 501. Pagdating ng ikatlong araw, sumilid ang kaluluwa ni Maria sa mahal niyang katauhan at siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Mga kaibigan, yan po ang turo ng Iglesia Katolika tungkol kay Maria na ina ng Panginoon Jesucristo. Ayon po sa kanila, pagkatapos daw ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli si Maria at pagkatapos ay umakyat sa langit. Hindi ho yan ang turo ng Biblia. Ito ay isang inimbentong aral lamang ng Iglesia Katolika. Sa pagkatandaan natin, batay po sa nakasulat sa Biblia, iisa lamang po ang pinatutunayan ng Biblia na binuhay na mag-uli ng Panginoon Diyos 3 araw matapos siyang mamatay at iniakyat sa langit, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tanong mga kaibigan, meron kayang ginawang pag-amin ng Iglesia Katolika na hindi po nagmula sa Biblia ang aral nilang pag-akyat ni Maria sa langit? Kasi baka isipin po ng aming mga taga-subaybay ay masyado namang mabigat yung sinabi ninyo na inimbento lamang ng Iglesia Katolika yung aral nila tungkol kay Maria. Meron bang pag-amin ng Iglesia Katolika Romana na hindi po mababasa sa Biblia na si Maria ay umakyat sa langit? Sa aklat po nila na pinamagatang The Question Box, dito naman sa page 361, mayroon bang patutuo mula sa Biblia o sa kasaysayan tungkol sa pag-akyat sa langit ni Birheng Maria? Ang pag-akyat ba sa langit ay doktrina ng pananampalataya? Ang doktrina ng pag-akyat ay nangangahulugan ng pagpasok ng pinagpalang birhen sa langit, katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito mapatutunayan sa Biblia o sa mga pangkasalukuyang saksing pangkasaysayan. Narinig po ninyo ang sinabi ng sumulat ng aklat na ito na binasa natin. Wala kahit katiting na patotoo sa Biblia man daw o mapakasaysayan ang aral ng Iglesia Katolika na si Maria na ina ng Panginoon Jesucristo ay umakyat sa langit. Yan ho yung pag-amin ng sumulat ng aklat. Bakit kaya natin na-teach mga kaibigan na hindi lang po wala sa Biblia, manapa ay salungat pa sa aral po ng Biblia nang itinuturo ng Iglesia Katolika na si Maria ay nabuhay na mag-uli. Pansinin po ninyo, turo yan ng Iglesia Katolika. Si Maria raw ay nabuhay na mag-uli pagkaraan ng 3 araw at pagkatapos ay umakyat sa langit.
Ano po ba ang turo ng Biblia, mga kaibigan? Pag ang pag-uusapan ay sa nangyayari po sa mga taong namatay. Pakinggan po ninyo sa 14:12 ng Job, ngunit ang tao kapag namatay ay di na magbabangon hanggat may kalangitan. Mga kaibigan, gaya nga po ng binanggit namin sa inyo kanina, ikinukumpara lang po natin ang turo ng Iglesia Katolika sa itinuturo ng Biblia. Ano po ang turo ng Iglesia Katolika? Si Maria raw, pagkatapos mamatay, pagkatapos po ng 3 araw ay nabuhay at umakyat sa langit. Ano naman po ang maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan? Ang taong namatay ay hindi magbabangon hanggat may kalangitan. Ang kasunod nating alamin, mga kaibigan, kailan darating yung panahon na mawawala o mapaparam ang sangkalangitan? Sinagot niya ni Apostol Pedro sa kanyang ikalawang sulat dito po sa 3:7 at 10, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga kaibigan, batay po sa Biblia, sa araw po ng paghuhukom, mapaparam o mawawala ang sangkalangitan. Kaya hanggang ngayon ay nananatili sa kinalilibingan nila ang mga taong namatay. Kabilang po si Maria na ina ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang aral po ng Iglesia Katolika Romana na muling pagkabuhay ni Maria, 3 araw pagkamatay niya at pagkatapos ay di umano iniakyat sa langit, katulad din po ng iba pa nilang napakaraming aral, isang kasinungalingang aral na inimbento lamang ng simbahang Katoliko. Kaya ang Birheng Maria ng Iglesia Katolika, hindi po ang Mariang ina ng Panginoon Jesucristo. Saan kaya nanggaling? Yun ang ating itanong. Saan nanggaling ang Maria na ipinakikilala po ng Iglesia Katolika? Ano po ba ang isa sa mga titulo na ikinapit ng Iglesia Katolika sa Maria na kanilang kinikilala? Sangguniin natin ang kanilang aklat ulit sa page 165. Si Maria, ang reyna ng langit at lupa, siya ang reyna ng purgatorio, ng mga misyon, ng rosaryo, ng kapayapaan, ang pangkalahatang reyna. Mga kaibigan, batay po sa aklat na binasa natin, ang Maria, na kinikilala po ng Iglesia Katolika Romana, tinatawag po nilang reyna ng langit, reyna ng lupa, siya raw ang pangkalahatang reyna. Tanong, mga kaibigan, kanino po kaya nanggaling ang kaisipang mayroong reyna ng kalangitan o ng langit na dapat sambahin? Babasahin namin sa inyo nakasulat sa Biblia dito po sa Jeremias 7:16 hanggang 20. Huwag mong ipanalangin ang mga taong ito, Jeremias. Huwag kang manangis para sa kanila, sapagkat hindi kita pakikinggan. Tingnan mo ang kanilang ginagawa sa mga lunsod ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Nangunguha ng panggatong na kahoy ang mga anak nila. Nagpaparikit ng apoy ang kalalakihan at nagluluto ng tinapay ang kababaihan upang ihandog sa Diyos-Diyosang tinatawag nilang reyna ng kalangitan. Naghahandog din sila ng mga inumin sa ibang Diyos upang saktan ang kalooban ko. Subalit, ako bang talaga ang kanilang sinasaktan? Hindi. Manapay ang kanilang sarili ang sinasaktan nila at inilalagay sa kahihiyan. Kaya nga, ibubuhos ko sa puok na ito ang aking matinding puot. Madadamay sa ipapataw kong parusa ang mga tao, mga hayop at pati mga punong kahoy at mga halaman. Ang aking puot ay gaya ng apoy na walang sino mang makapapatay. Mga kaibigan, ang tinatawag po na reyna ng langit o kalangitan ay isang Diyos-Diyosang sinamba ng mga pagano at ng mga Huda na tumalikod sa tunay na Diyos. Ito po ang nasa likod ng imahen ng kinikilalang Birheng Maria ng Iglesia Katolika Romana. Mabigat pero yun ho ang totoo. Isang Diyos-Diyusan ng mga pagano. Ay hindi po yan ang tunay na Maria
na ina ng ating Panginoon Kristo. At ang sabi po ng Biblia, ang mga sumasamba sa Kanya, ibubuhos ang wika ng Diyos ang Kanyang matinding puot. Mga mahal po naming mga televiewers, lalo na nga po yung aming mga panayang taga-subaybay, mga kaibigan, hindi ho natin gugustuhin na ang maging wakas o ang maging lundo ng lahat ng ating mga pagsasakripisyo sa ngalan ng ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon Diyos, hahanggalang at hahantong sa isang tiyak na kapahamakan at sa puot ng Diyos. Huwag po nating payagan. Kaya nga po, may pagkakataon pang ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Napakahalagang gawin natin ang lalong malalim na pagsusuri sa mga aral po ng Diyos na itinuturo ng Biblia. Sapagat may ganitong tagubilin ng mga apostol para hindi tayo madaya at hindi tayo manatili sa alinmang hidwa o maling pananampalataya. Pakinggan ninyo at babasahin namin na nakasulat dito po sa Galacia 1 ang talatay 8. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Mga mahal po naming mga televiewers, mga kaibigan, ito po ang dahilan. Kaya ganito kaseryoso ang Iglesia ni Cristo. Kung bakit lalo pang pinaigting ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang patuloy po at walang humpay na pagtuturo, paghahayag ng mga katotohanang itinuturo po na nakasulat sa Biblia. Sapagkat nakasalalay po mga kaibigan sa ating pakikinggang tagapangaral ang ating ikararating sa wastong pagkaunawa sa mga dalisay na aral ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga ng Apostol Pablo, kahimat kami ang may dala ng ebanghelyo na hindi batay sa kanilang itinuro, ang sabi ng mga apostol, dapat nating itakwil. Kaya kahit ano pang titulo, kahit ano pang degree na pinag-aralan ng sino mang nagpapakilalang tagapangaral, pero hindi naman po sugo ng Panginoon Diyos. Tiyak po, ibang ebanghelyo, ibang aral ang kanilang daladala at ang kanilang madadaya ay dadalhin po nila sa isang tiyak na kapahamakan. Kaya mga kaibigan, patuloy po kaming nananawagan. Kahit pa po gaano kayo katagal sa relihiyon na inyong kinaaniban, kung ang aral naman ng itinataguyod ng isang relihiyon ay iba po sa aral na itinuturo ng Biblia, dapat pong magsuri. Ayaw ho ng Panginoon Diyos na may mapapahamak. Ang totoo, ang ating Panginoon Diyos mismong may ibig na lahat ang tao'y maligtas. Pero darating ang kaligtasan kung ang tao'y magsisikap na malaman niya ang katotohanan ng itinuturo ng Biblia. Kaya po, ito dahilan, kaya ang Iglesia ni Cristo po sa pamamagitan ng ganitong programa ng Iglesia ni Cristo ay patuloy pong nagbubunyag ng mga aral na labag sa Biblia. Uulitin po namin mga kaibigan, hindi po para mang-atake. Hindi para makapanugat ng damdamin ng sino man, kundi makasangkapan po ng Panginoon Diyos ang programang ito upang kung loloobin niya ay marami pang mga tao ang matawag sa tunay na iglesia. Maitaguyod ang tamang paraan ng paglilingkod sa Panginoon Diyos para magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Mga kaibigan, makaasa po kayo. Tuloy-tuloy ang gagawing pagbubunyag ng Iglesia ni Cristo sa alinmang maling aral sa ikahahayag ng katotohanan para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.